Assalamualaikum everyone, this is again your registered social worker, May Kadisaran Yasin. So ang pag-uusapan naman po natin ngayon is about group work. So please follow me on my TikTok account and also on my YouTube at my CarSW kasi lahat po ng lecture is lahat ko doon pinopost and para na din updated po kayo if may mga bagong post ako. So without further ado, let's now proceed on the first slide. So, ang topic naman natin for today, since yung last na topic natin is iba, so ngayon naman about communication. So, ano ba yung communication? Nakalagay dito na yung communication daw is a process of transferring and sharing messages and meanings through the use of symbols like words, gestures, and sound. So, ito din po yung meaning ng communication na lumabas sa word exam. Ang kailangan nyo lang tandaan is proseso daw siya ng pagta-transfer, pag-share ng mga messages, at saka meaning through the use of symbol. Kapag sinabi nating symbol, pwede yung words or kapag nagsasalita tayo, gestures, non-verbal kapag hindi tayo nagsasalita pero may gestures tayong ginagawa. For example, kapag nagre-report ka, may tinuturo ka, may hand gestures yung ginagamit mo or nakasmile ka, ganyan, or sound. So, isa ding meaning ng communication kasi ito yung pinaka-first. Pangalawang meaning niya is yung communication daw or yung pakikipag-usap natin sa isang tao ay bridge daw siya. Yan siya daw yung tulay na ginagamit to cross the river of misunderstanding. Bridge daw siya na ginagamit natin para maka-cross tayo doon sa river of misunderstanding. Yung river of misunderstanding dyan, miniminya, di ba? Minsan may hindi tayo pagkakaintindihan. So, ginagamit natin yung communication as a bridge na tulay para magamit natin siya para magkaintindihan tayo doon sa isang person na kinakausap natin. Pangatlong meaning naman niya is to satisfy the wants of the disadvantaged people. It is very important to understand and communicate their needs to the resource and service provider and help them reach the beneficiaries. So, since nga nakakatulong din daw, etong pangatlong meaning niya is for the social work. So, nakakatulong daw niya yung communication na mas-satisfy niya yung mga kagustuhan ng mga disadvantaged people or yung mga nasa laylayan. It is important or importante daw ito para ma-understand natin sila at saka makausap na din kung ano yung pangangailangan nila, yan yung tinatawag nating needs, sa pangangailangan nila na mga resources and also mga services na pinoprovide ng government or minsan ng hindi government para na din matulungan natin sila na ma-cater or ma-reach sila ng mga resources na yon as they are the beneficiaries or sila yung mga tatanggap. Okay? So, proceed naman tayo dito sa elements of interpersonal communication process. Kapag sinabi nating elements of interpersonal communication process, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 6 elements of interpersonal communication process. Pinakaunang-una sa lahat, ito yung source. Ano nga ba yung tinatawag nating source? Source is the origin or source is the origin of the message. Meaning, kung saan nagsimula or pinagsimulan. Saan ba nagsimula yung message? Pinagsimulaan. Or saan nagsimula? Saan siya nagsimula in a way na ito yung nagpapadala ng mensahe o yung tao na gustong magpahayag ng ideya, damdamin, or impormasyon. Meaning, for example, ikaw at saka yung kaibigan mo magkausap kayo. Kibale, ikaw yung source. Kung ikaw yung nagsasalita. For example, sinabi mo sa kaibigan mo, pumunta tayo dito. So, sino ang source sa inyong dalawa? Ikaw na nagsasalita. Ikaw yung source. Sa'yo galing yung message. Okay? And then, dito naman tayo sa number 2. Ano yung message? Message is the idea that is communicated. Ano ba yung sinasabi mo doon sa kaibigan mo? For example, sinabi mo sa kanya, kumain tayo sa labas. So, di ba ikaw yung source? Kasi ikaw yung nagsabi na kumain tayo sa labas. Ang message mo is yung kumain tayo sa labas. Yun yung sinabi mo sa kanya. So, yun yung message. Okay?
message yung sinabi mo or yung mensahe mo. Okay? Pangatlo naman yung channel. Channel is the means by which a message is transmitted from the source to the receiver. Pwede siyang oral, written, or body language. Channel naman daw is yan yung daluyan. Meaning, ito yung paraan o medium kung paano na ipapadala yung mensahe. Daanan ng mensahe papunta sa receiver. So, ito yung channel, siya yung kapag nagsasalita ka or sinusulat mo ba or body language, paano mo pinapahiwatig sa kanya. For example, dun sa example ko na dalawa kayo, magkaibigan kayo, and then sabi mo sa kanya, kumain tayo. And then, yung way na pagkasabi mo is oral yun kasi sinabi mo sa kanya through your mouth. 'Di ba? Pwede din naman na magkasama kayo, pero pwede din naman na hindi kayo magkasama tapos gusto mong kumain kayo. So, ita-text mo siya. Written yun kasi through text. Body language naman, for example, magkasama kayo pero hindi kayo nag-uusap. And then, sasabihin mo sa kanya or magsesenyas ka sa kanya, hahawakan mo yung tiyan mo. And then, kahit hindi ka nagsasalita, magigets niya na okay, gutom siya. Okay? Yun yung body language. And then, number 4 naman tayo. Ano yung tinatawag nating receiver? The target of communication who interprets the message being transmitted. Meaning, sino yung magre-receive ng message mo? Yung kaibigan mo. Siya yung receiver. Sige. Ulitin natin, source, ikaw yan. Ikaw na nagsasalita. Message, ano yung sinabi mo doon sa kaibigan mo? Kumain tayo. Channel, paano mo sinabi sa kaibigan mo? Sinulat mo, sinabi mo, or body language? Receiver, yan yung kaibigan mo. Siya yung magre-receive ng message mo. Okay? So, I really hope na na-understand nyo yan. And then, yung panglima naman, yan yung effect. Ano ba yung tinatawag nating effect? Effect is the changes occurring in the receiver as a result. Ilagay nyo changes occurring in the receiver as a result of transmission of the message. Example, in knowledge, attitude, or behavior. Effects naman, ano yung epekto? Ano yung epekto nung sinabi mo doon sa kaibigan mo? Example, ito yung naging resulta o reaction ng receiver pagkatapos matanggap yung mensahe. Pwedeng nagbago yung isip niya, natuwa siya, nainis, or may ginawa siya. Meaning, ano yung effect nung sinabi mo doon sa kaibigan mo nung sinabi mo na kumain tayo? Natuwa ba siya? Or nagalit ba siya? Or ayaw niya ba? Or ano? For example, magkasama kayo. Sige. For example, magkasama kayo. Tapos nasa bahay kayo. Ikaw na source, sabi mo sa kanya, kumain tayo. And then, message mo, kumain. Channel, sinabi mo, orally. Receiver, yung kaibigan mo. Siya yung nag-receive ng message mo. Bali ang effect, tumayo siya. Tumayo siya, like for example, nag-agree siya, so tumayo siya. Meaning, nag-agree siya sa'yo. Okay? And then, feedback naman. Feedback is the information that comes back to the sender and tells him how his message is being received, which can be a guide for his further communication and, repair any damage that may have taken place. So, sa feedback naman, yan yung tinatawag natin na ito yung sagot or reaction pabalik ng receiver sa source. Dito malalaman ni source kung naintindihan ba yung sinabi niya o hindi. Okay? So, di ba nag-uusap nga kayong magkaibigan. So, pag sumagot yung kaibigan mo na, sige, saan tayo? Meaning, naintindihan niya yung sinabi mo. Kasi naintindihan niya yung sinabi mo na, kain tayo. So, ang feedback niya or yung sinabi niya din pabalik, sabi niya, saan tayo kakain? Meaning, naintindihan niya yung sinabi mo. Okay? Kaya nga nandito na message is being received which can be guide further communication and repair any damages that may have taken place.
Okay? So, I really hope na na-understand nyo yan. Basta yung source, ikaw yan na nagsasalita. Message yung sinabi mo doon sa kaibigan mo. Channel kung paano mo siya sinabi. Receiver, siya yung kaibigan mo. Siya yung nag-receive ng message mo. Effect, kung ano yung naging epekto nung sinabi mo doon sa kaibigan mo. Kung natuwa ba siya or hindi. Feedback, ano yung sinabi niya pabalik. Like, umoo ba siya or humindi ba siya or sabi niya, busog ako or ano. So, yun yung tinatawag nating feedback. Okay? So, I really hope na na-understand nyo yan kasi magpo-proceed na tayo dito sa isang slide. So, dito naman tayo sa types of communication. 4 tayong types of communication. Pinakauna doon is etong verbal communication. From the word itself, verbal. Verbal is yung kapag nagsasalita ka, diba? Or may sinasabi ka. Meaning niya, also considered as oral communication, comes from the word of mouth. So, lahat ng sinasabi mo through mouth, verbal yun. Kasi nakikipag-usap ka. Basta ang tatandaan nyo lang sa verbal is yung word of mouth. Okay? They are used in telling stories and cases, investigation, interviewing, counseling, case investigation, conducting case assessment with colleagues and other professionals among others. According yan kay Trevitic 2005. So, bastang tatandaan nyo lang dito sa verbal communication is comes from the word of mouth or yung sinasabi mo kapag nagsasalita ka, meaning oral communication. Ginagamit mo din daw yan siya kapag nagsasabi ka ng mga stories, nagdi-discuss ka ng mga cases investigation, nag-i-interview ka, di ba nagsasalita ka dyan. Counseling, nagka-case investigation, or nagkakandak ka daw ng mga case assessment with your colleagues or yung other professionals. So, yun lang naman ang kailangan yung tandaan sa verbal communication. Dito naman tayo sa non-verbal communication. Understandable kung yung verbal, oral communication, etong non-verbal yung hindi ka nagsasalita. Also refers to the paralanguage, denotes the process of conveying messages using gesticulation, facial expression, emotional cues, voice tones and pitch, clenched fist, or among other communicative expression na tied to words. Yan yung sinasabi natin na non-verbal yung hindi ka nagsasalita. Meaning kapag gumagamit ka ng mga gestures, di ba pag nagde-discuss tayo, and wala tayong hawak, usually yung kamay natin is pagalaw-galaw, yun yung tinatawag natin na gesticulation. Facial expression naman, kapag pinapalaki mo yung mata mo, or usually in Filipinos, we usually use our mouth, di ba? Kapag may tinuturo tayo, like, i-ask niya saan, and then bigla kang magpapot, nagsasabi doon, and then you're using your mouth, or may tinuturo ka, imbis na gamitin mo yung, o imbis na sabihin mo, ituturo mo na lang. Hindi ka na magsasalita. Emotional cues, umiiyak ka kapag nasaktan ka, or tumatawa ka kapag tuwang-tuwa ka. Hindi mo naman kailangan magsalita doon, di ba? Kasi iiyak ka lang, or tatawa ka lang, hindi ka na nagsasalita doon. Voice tones tsaka pitch. Malalaman din natin na galit yung isang tao kapag very high na yung pitch niya, like yung galit niya talaga, parang mga ganon, or yung clench fist. Clench fist, yan yung kapag makikipagsuntukan ka or yung kamao mo is kiniklench mo daw. Parang ginakumo mo ba imong kamot, yun yung clench fist. And then, di ba, kapag gumanon ka, para kang may susuntukin, lalo pat kapag ginawa mo yung ginagawa ni Manny Pacquiao, parang makikipagsuntukan ka na talaga. And wala ka pang sinasabi doon, di ba? Ang ginagawa mo lang, action lang yung ginawa mo, hindi ka nagsasalita. Yun yung non-verbal. Kapag nakita niyo yung non-verbal, meaning hindi ka nagsasalita, action yung ginagawa mo, facial expression, umiiyak ka, basta hindi ka nagsasalita. Non-verbal. Okay? Dito naman tayo sa written communication. So, very understandable. Syaro pa to, hindi nyo pa to alam. Written, yung sinusulat. Social workers are bound to receive communication in writing. Yung mga social worker daw, usually nare-receive nila na way of communication is yung writing. Kasi kapag may nire-refer tayo, nagsusulat tayo. Kapag nasa court ka naman, hihingian ka ng, di ba, yung sidikla,
Basta yun, yung kapag magpapaampon sa adoption, di ba, usually in writing yun. Basta mostly in our life talaga. Writing talaga ang pambato ng social worker. Kaya very important na marunong kayong mag-English, marunong kayong mag-comprehend ng mga English, also magsulat din ng mga case study, ng mga referral note, or kahit na anong process recording, kasi very important yan in social work. Clients might decide to notify the social worker in writing for reasons surrounding not being disposed or the client feeling that it is best medium of communication he or she is comfortable with, or perhaps for official reason. Often, the social worker might be expected to reply in writing as well. So, minsan din, kapag yung mga clients natin ayaw nilang magsalita, like, syempre hindi pa tayo nakabuild ng rapport, or minsan kapag may mga kapansanan sila, usually, in writing talaga sila magsusulat na, ma'am, hindi kita naiintindihan, or ma'am, yung client na to is ganito siya. Di ba, pag magsusulat ka ng case study, PWD siya, hindi siya nakakapagsalita, so, in writing lang talaga, or hindi siya nakakarinig, so, isusulat mo pa, or magsa-sign language ka. Pero, since nga ang focus natin dito is written, basta understandable siya, writing, sinusulat. Etong ginawa ko to, sinusulat to. Like, for example, magsulat ako, Maika. Written yan. Basta sinusulat. Okay, understandable naman ata yung written, di ba? Okay, sige, proceed tayo dito sa isa. Dito naman, etong virtual communication, usong-uso to ng pandemic. Like, alam ko, natatandaan nyo, lahat naman sa atin is umabot ng pandemic, di ba? So, ano nga ba ang virtual communication? Virtual communication has evolved through technology. So, dahil nga meron na tayong technology ngayon, nagkaroon tayo ng virtual communication. Dati naman wala, di ba? Nung hindi pa masyadong uso yung mga video call, nung hindi pa masyadong uso yung mga other apps na nakakapag-communicate tayo with other people. Example, Messenger. Virtual communication na din yun. Kasi nga, even though nagchat-chat kayo or written siya, virtual pa din yun kasi gumagamit ka ng internet. Messenger in a way na yung video call ha. And then also yung mga Snapchat, yung mga sa TikTok, kapag nagla-live ka, virtual communication yun. Kasi hindi ka naman katabi nung kinakausap mo, pero nakakapag-usap pa rin kayo. For example, pag nagla-live ako, diba? Kinakausap ko kayo doon, nagre-respond din kayo. Yun yung tinatawag nating virtual communication. It dynamics move with time and space. Yan. The advancement of technology equally has led to the advancement of communication. This has brought about a virtual space, including social medias, emails, avatars, among other internet and frequency-driven messaging platforms. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Dahil sa social media, very popular na ngayon ang virtual communication. Ang kailangan nyo lang namang tandaan sa virtual communication, yan yung kapag nakikipag-usap tayo using technology. Matik na yan kapag may technology, virtual communication. Kasi yung sa written, baka malito kayo kasi sabi nyo, bakit ma'am yung sa written is pwede din naman siya na sulat, diba? And sulat din naman virtually or sulat din naman yung sa messenger. Ang kakuanan lang talaga ng virtual at saka ng written is yung written, written talaga siya, yung sinusulat mo using pen, paper, pwede din naman na using computer, ganyan. Pero sulat mo talaga siya. Yung sa virtual kasi, kailangan mo pa ng internet para makapag-usap kayo. Video call, di ba? Kailangan mo pa ng net, kailangan mo ng data. Yun yung kaibahan niya compare sa written and also virtual. Kaya wag na wag kayong malilito dyan, okay? So, dito naman tayo sa methods of delivering communication or paano nga ba natin dinideliver yung mga communication na ginagawa natin pang araw-araw. And nakadepende yan siya kung ano yung method na gagamitin sa kung gaano ba ka-urgent or gaano ba ka-importante or gaano ba natin kagustong makuha agad yung feedback nila. Pinakaunang-una sa lahat, telephone or yung sa cellphone. Kapag yun yung ginagamit natin, this is the quickest way where feedback is immediate and includes mobile phone through text.
ito yung sinasabi ko sa inyo na ito yung pinakamabilis mo na makukuha mo yung sagot. Feedback yan yung sagot ng kinakausap mo. Kasi true call, 'di ba? Like for example, tatawag ako sa iyo like, "Tay, ano na, pupunta ka pa ba sa bahay or hindi?" Hindi ka pa naman maghihintay ng ilang oras bago niya sasagutin yung tanong mo, 'di ba? Kasi sasagutin na niya agad. Like example, sinagot mo yung tawag ko, sabi ko, "Te, ano, pupunta ka pa ba dito sa bahay?" Then gagawin ka, "Te, hindi kasi busy ako, nagre-review ako." Oh, 'di ba? Quickest way of answering or quickest way of getting the feedback from the other people. Yun yung sinasabi nating telephone or sa cellphone. Okay? So dito naman tayo sa face-to-face. This is also another quick way of receiving receiver is available and where feedback is also immediate. Kaparehas lang to siya ng telephone or cellphone. Kasi makukuha mo din daw yung response ng isang receiver or yung kinakausap mo. Kaibahan lang nila sa telephone, hindi kayo magkasama. Usually kapag tumatawag ka, hindi kayo magkasama, 'di ba? Yung sa face-to-face kasi magkasama kayo. Magkasama kayo face-to-face, kaya kapag tinanong mo siya, "Tay, ano, pupunta ka pa ba mamaya sa bahay or hindi?" Masasagot ka na niya agad kasi magkasama kayo. Sasabi niya, "Hindi, te, magre-review na lang ako." Or, "Yes, be, pupunta ako sa bahay niyo kasi 'di ba magre-review pa tayo doon." So, yun ang face-to-face. Understandable naman, 'di ba? Dito naman tayo sa meeting. Ano yung meeting? Meeting if the message is for large number of people or group such as staff, board, committee, etc. This is the quickest way. Ito yung sinasabi din natin na kapag magkakaroon tayo ng emergency meeting, like, guys, magkakaroon tayo ng emergency meeting kasi may very important akong kailangan na sabihin sa inyo na kailangan ko yung feedback nyo agad-agad. Like now na talaga, magmi-meeting tayo by, ano ngayon, 2:30 ngayon, magbi-meeting tayo by 3 p.m. Okay, so yun. Yun yung meeting. Very understandable naman ang meeting, di ba? And then, reports. Ano yung tinatawag nating reports? Reports naman, this is one way by which the administrator is informed of the progress of the work of the staff. Ito yung nire-report ka ng iyong administrator. In private organization, the report is by means which the board members are informed by the executive. The feedback may be slow but a large amount of information is given. Ito yung kapag may ginawa ka and gagawa ka ng report mo. Oh, ano pa bang explanation ang gusto niyo dyan? Basta gagawa ka ng report mo na ito yung natapos ko, sir, ito yung mga ginagawa ko pa, ito yung financial status natin, so ito yung report ko, so ito yung gagawin ko, kalaunan, ito yung ganito, ganyan. Yun yung report. May it be written, may it be sasabihin ng supervisor mo, basta report. Okay? So, yun. Proceed naman tayo dito. Number 5, letter. This is usually done where there is a need to send a message outside of the agency. Ito yung sinasabi natin na the feedback here is low. Kasi nga yung letter, 'di ba, kapag susulat tayo ng letter, a referral letter, like, "Ma'am, I'm referring this client to you because this and that and this and that." Kasi wala kaming services na ganito and I really hope na pwede niyong matulungan yung client natin. Pero hindi siya agad-agaran na makukuha mo agad na magle-letter sila agad sa'yo na yes. Hindi siya ganun. Kaya yung feedback daw dito is very slow or yung sagot dito, yung sagot dito is slow kasi kailangan mo pang hintayin na mag-email or mag-letter din sila sa'yo. So yun yung isang downside ng isang letter. Compare kapag tatawagan mo sila, "Hello, may re-refer po ako na client na ganito, ganyan." Pero very informal naman kung ganun. Kasi what if may ginagawa din sila? Hindi mo silang pwedeng i-estorbo kasi hindi lang naman ikaw ang busy may mga ginagawa din sila sa buhay. So, yun. Memo. Ano yung memo? Asa na ba si Nemo? Ito yung always naming hinahanap sa MSU kapag gusto naming walang pasok. Memo. This is used for internal non-urgent. Sorry, auto ha. Non-urgent communication and usually feedback is usually also slow. Ito yung kapag naghihintay kayo ng memo kung may pasok ba or wala, or may work ba or wala, or ano bang mga ganap sa buhay na kailangan, basta nasa memo yan siya. Okay? So, understandable na yung memo. Grabe pa kung hindi nyo pa yan ma-understand, no?
Number 7 naman, kapag magsisend ka ng email, sa Facebook, mag-chat ka, or aano ka sa IG, or aano ka sa X, or sa Twitter. Magsisend ka ng messages, magpo-post ka, or anything else. Information conference. Kapag mag-create kayo, informal conference, kapag mag-aano kayo, or gagawa kayo ng conference na mag-uusap-usap kayo, and yun, para siyang meeting, pero yung conference, mas malaki or mas larger yung amount of people na nandoon. Okay? Newsletter, ito yung parang newspaper. Bulletin board, at dahil Sharog, hindi mo pa alam ang bulletin board. Ito yung mga nakalagay sa labas ng classroom or sa mga offices na bulletin board na nakalagay dyan sa dingding. Tapos makikita nyo kung anong magaganap, anong programs yung gagawin, ano yung hindi pa nagagawa, ano yung mga achievement. Doon nilalagay lahat sa bulletin board te. Okay? Suggestion box, yan yung kapag gusto nyo ng feedback na like, ano, maganda ba yung services na na-provide namin, or ano po ba yung maisasuggest nyo na pwede pa naming i-enhance para mapaganda or mapabuti pa yung mga serbisyong pinamimigay namin. Yun yung suggestion box. Okay? So, I really hope na na-understand nyo yan kasi yun lang po ang discussion natin for today. Thank you very much for listening and I really hope na may natutunan kayo for today. Thank you so much and please guys, follow me on my TikTok or subscribe on my YouTube channel. It will really make me happy and also motivate me na gumawa pa ng mga videos po para sa inyo. So, yun lang. See you on the other side, future social workers. Bye-bye!